Ito mga sir, meron tayong click 160 rito mga sir na ito-troubleshoot na ayaw mag-start. Ito, pakita ko muna sa inyo. At tinatrabaho na rin ni Kapulong na tinatanggal. Yun nandito. At explain ko na rin sa'yo kung bakit natin dyan o dyan tayo nagtatanggal. Ginawa muna natin yung remote. At ito. Okay, wala siyang error mga sir. Walang error. Tapos sa brake light naman, ayan, nagana, nakikita nyo naman sa feedback ng ilaw. Ayan, kabilaan gumagana, pero pagka pinustart mo siya, ayaw. Kapag ka ganyan, pinaka number 1 na iti-check nyo dyan para makita nyo kung ECU ba ang problema. Pero dito mga sir, hindi ko masabing ECU ang problema kasi nga wala nga error, walang check engine at gumagana rin yung fuel pump. Isang i-check nyo dyan, try nyo yung side stand. At kapag na-check nyo yung side stand dyan, sakit dyan at goods naman, pupuntahan nyo, susunod ito. Itong pindutan na yan. Yan, babaybayin natin yung wire nyan, baka kasi nawala na yung trigger nyan. Kaya hindi siya makapag-start. Kahit nga yung relay doon na dapat kapag ka nagpupustart ka, meron ka rin dapat na maririnig na tumutunog sa parte dito. Ito ay sinakay na sa lalamog ng mga sir. Yan, pustart mo nga. Yan, pinupustart ni Kapulong doon kaso walang response to. Yan, wala siyang kwan. Kasi kung mga damage naman yung fuse dyan, magkakaroon ng error. At kapag yung maliit naman, pag sira yan, hindi magpapanel yan or hindi iilaw yung panel. Ito hindi tumutunog. Kaya babaybay natin yung side stand at yung push start. Kaya yan ang tinatanggal ni Kapulong. Nasa base nyo dyan mga sir. Dapat gumagana ang brake light niyo kapag magtutroubleshoot kayo. Number 1 yan sa check nyo, dapat gumagana. Ngayon kapag once na hindi gumana, ibig sabihin hindi makapag-trigger yung ating push start. Ito lahat na nagana kaso wala siyang trigger sa push start kaya ayaw mag-start. Kaya yun ang hahanapin natin. Basta pag ganyan, huwag muna kayong bibili ng pisa. Kasi normal sa mga motor yun, naglulos. Minsan may napuputol, lalo kung sumasabit sa clearings or sa chassis. Kaya napaka-importanting basic muna ang uunahin yung i-check. Ito, bubuksan natin to. Tinanggal natin to para madukot natin yung Phillips screw dito na tornilyuhan ng handle switch. Ayan, nagana natin. Dito mga sir, para malaman nyo kung sira ba yung switch, ang gagawin nyo dyan, gamit kayo ng test light at idikit nyo sa battery. Kabilaan po yan mga sir ang gagawin natin dyan. Ngayon nakadikit sa positive at ididikit mo naman yung isang test light mo sa negative, yung kulay green ng switch. Tapos pipihit ka ng preno o kapag ka ground, kahit hindi ka na pumihit ng preno, ayan, ay ilaw yan. Ayan, may ilaw siya. Tapos ilipat mo yung sa negative naman. Ilipat natin sa negative. Ayan, dapat pipihit ka ng preno. Sample natin yan. Ayan, dapat iilaw yan mga sir. Ayan, ibig sabihin, goods. Goods yan. At bubuksan na natin to. Yung headlight saka yung yung fender dyan sa may sa may likuran nito. Ayan, mga sir, nawalwal natin yung harness niya. At yun dito mga sir, na-check natin at goods naman, kaya ito binalik na natin. At sinunod natin minalwal, yun nandito. At ayun nga, meron tayong na-confirm na may putol. Ito yung naputol. Kung mapapansin nyo, sa sobrang liit ng wire na to, naputol dito, nag-ubido. Dito yung nakalagay, hindi ko na naipakita sa inyo kanina. Ayan, dito yung nakalagay. Ayan, dito. Ngayon, nung pagkaangat to, kasi nga, nagkaroon din siya ng check engine nung nagalaw yung wire. Nagkaroon siya ng check engine. At hindi tumunog yung fuel pump. At hindi rin tayo maka-access sa ECU dahil isa rin sa nakadugtong din dito. Kaya hindi tayo maka-access. Kaya kahit anong gawin mong push start, hindi talaga siya andar. Kaya ngayon, pinalitan natin ng wire. Pinagsama natin yung itong kwan to sa fuel pump ito. Fuel pump ito yung nakakonekto saka sa injector. No. Nakakonekto sa fuel pump saka sa injector.
At isa rin, nagpalit din tayo ng isang relay, yung malaki. Nagpalit din tayo nito. Bago na to. Pati yung maliit, pinalitan din natin. Kasi isa rin yun sa mga nasira. Dahil nga, inispirahan ng WD-40. Kaya pinaka-importante, huwag kayo magagamit ng WD-40 kung hindi nyo siya napapatuyo ng maayos. At dapat din, huwag masyadong sobra. Para sure ball kayo mga sir na iwas kayo sa mga corrosion. Ang gamitin yung pang-spray sa mga wire ninyo, yung contact cleaner. Ito na lang yung gamitin yung mga sir. Mura lang naman to sa TikTok. Bili ko nito nasa 120 lang mga sir. Ito na lang gamitin nyo. 120 to 150 mga price nyo. Mayroon pang buy one take one yan mga sir. Yan ang gamitin nyo. Kasi yan din naman ang ginagamit ko pagdating sa mga ganito. Kaya ito, babalutan na natin. At chinik na natin lahat. Kaya ito, nagpagluto naman na yung wire. Hindi ko na naipasilip sa inyo kanina. Gawa kasi ng marami tayong ginagawa. Mga ginagawa natin, puro cross makina. At ngayon ito, ibabalik natin. Bago tayo mag-finalize, ay titesting muna natin siyang paandarin. Si 160 kasi mga sir ay buong harness po yan, hindi tulad ni Click 150 na bukod yung nila fuse box. Kaya hindi mo na kailangan kaya isa sa mga chinik natin hanggang dito dahil ayun nga, inispray nga ng WD-40. Tumulog na, ayan, tumulog na. Tapos ayan, nasang check engine. Kaya ating panda rin. Ayan, start siya mga sir. Ayan. Kaya kung Click 160, okay, patayin mo na, kahit tanggalin mo yun. Ayan, good siya. Isa rin yan sa ginagawa ko mga sir. Pag once na nagko-troubleshoot din ako, ganyan din yung ginagawa ko. Pag tinanggal mo yan at hindi namatay yung makina, ibig sabihin goods po yung wiring mo or ECU mo. Ayan, patayin na natin kasi babalutan natin ng electrical tape. Kung naka-Click 160 ka at naranasan mo to, huwag ka muna kaagad bibili ng pisa at huwag mo kaagad ipapa-sprayhan ng WD-40. Yan ang pinaka-importante dyan. Contact cleaner. Ngayon pag hindi nakuha sa contact cleaner, walwalin nyo lang yung pinaka dulo or pinakababa ng harness ninyo ng fuse box. Hatakin nyo yung wire. Hawakan nyo doon, tapos hatakin nyo dito. Ngayon, kapag nahatak nyo, isa sumama, ibig sabihin, nag-corrosion na, putol na yon. Kaya matik, hanapin nyo na yon at dugtungan nyo na lang. Pero alam nyo naman, maliliit kasi yung wire ng mga FI. Pero solid naman. Kasi, madalas kasing nalulusong dati to sa baha. Kaya yung harness napapasukan ng tubig at yung tubig hindi naman din kaagad natatanggal sa loob ng harness, kaya nangyayari nagkukorrosion yung wire. Yan, ibalik muna natin itong mga sala, balutan na natin to. Gusto na gusto, hindi ko siya pinabili ng ECU, hindi ko siya pinabili ng kung ano-ano. Pero kung gusto nyo talaga mabilisan na trabaho, bumili ka ng buong harness. Sangsalpakan mo lang yan, andar ka agad dyan. Kaso nga lang, mapapamahal ka nga lang. Kaya kung sakali magpapagawa kayo ng wiring mga sir sa amin, talagang paglaanan nyo ng oras. Kasi ang hangad namin, makatipid kayo. Kaya chinicheck namin yung harness. At hindi rin kami basta-basta nagpapadili ng ECU kasi ayaw namin kayong gumastos ng hindi nyo rin magagamit. At sayang din kung papalitan mo yung ECU mo nang hindi naman damage, ikaw din ang maapektuhan, mapapamahal ka. Kaya tinutroubleshoot namin ang maayos yan. Pero yung harness na yan, babalik yan sa dati mga sir, kasi babarutan natin ng maayos yan. Pinaka-importante, ibalik nyo rin yung ito. Huwag nyo mahayaan na hindi nyo ito maibalik. Kasi yan yung magiging protection ng wire natin. Kasi gumagalaw-galaw yan dyan sa loob.
para hindi magasgasan kaagad. Okay, balutan mo natin ito mga sir. Cut mo natin yung video para hindi na masyadong mahaba. Yan, ito mga sir, nilagay na natin yung mga bearings nya dahil na check naman na goods na. Yan, yung pagkakabalot naman natin dun sa kanyang harness ay talagang totaling kinapalan natin para safe na safe yung motor ni sir. Yan, nag-start na. Okay, patay muna natin para maibalik na ni Kapulong lahat-lahat ng mga tinanggal natin dyan.